historically at sa mga kapatid ay tumawa po tayo sa sistema. At sa may mga panaginip at nais sabihin sa pumunta na po panaginip niya. Amen. Gawin ng Diyos. Ako ay babalik sa inyong harapan sa mga maraming patuto. Marami. Dahil itong mga nakarambing ko ay I've learned a lot patungkol sa maraming bagay. Una-una, we have attended parang agri-entrepreneur training. Kami. Kasi nga, yung kooperatiba sa Omega ay invited para maging seminar sa ganun. Isa kami kasi sa naging officers, bigla hindi alam. We have attended. Natutunan ko, ang daming bagay pala na ang daming tulong ng DA, Department of Agriculture o ng gobyerno sa mga magsasaka. Ang daming tulong. Basta maging membro ka lang ng PSP yata na sinasabi. Basta fill up ka lang ng form. Pag na andun na yung pangalan mo, qualified ka na, entitled ka na sa maraming mga bagay. Loans na walang interest. Walang interest, 3 years nyo mabayaran. Ang galing sa mga magsasaka. May kalahating hektarya ka na sinasaka o hanggang 3 hectares. Sabi doon, small time farmers yung mga yun. So yung 3 pataas hektarya ang kanilang sakahan, mga big time farmers sabi nila. Kaya yun yung mga small time farmers na sinasabi na less than 3 hectares ang sakahan. Ang daming ma-avail. Pati yung mga pag na-member ka sa mga agency na kanilang mga Tapos, ang anak, pwede rin maka-avail. Sabi na, pag may anak kayo na magpag-aral, ka-internin nyo na lang sa agriculture. Sabi niya, meron siyang 10,000 a month. Plus, tinuturuan siya doon kung saan siya dadalhin. Tinuturuan siya about agriculture, agribusiness, o ano man yan. Kaya, 10,000, Saturday, Sunday, pwede siyang makauwi. Balik sa ulit ng 5 araw, mag-training ulit. Ganun yung mga opportunities na bibigay nila. Tapos, pag makatapos ka ng 9 months yata ang sinasabi, pwede ka nilang ipadala ng ibang bansa o ibang malaking agriculture business para matuto pa ulit. May bayad pa yun. Tapos pag nakatapos ka, bigyan ka ng 1 hektarya lupa plus 150,000 na business na pagsisimulan mo. Estudyante pa lang yun, ha? 1 hektarya lupa, 150,000 na business na pagsisimulan mo, tapos babayaran ko pa nila 10,000 ulit, 10,000 a month. Ganun yung mga support na binibigay ng gobyerno ng DA. Ang dami sa mga natutunan namin. Yung mga incorporation naman, pwede kang makaloan ng 500,000 pataas, walang walang processing fee lang, which is 3%. Yung interest, walang interest, babalik mo lang siya within 3 years. At daming kaya kung magpamembro kayo doon, Brother Joseph, pwede makapag-avail ng maraming mga bagay. Masanay kayo naman mag-build. Like kaya pinataniman mo. Pwede. Dito na, meron na kayo dyan. Ayun na, isa nga rin yun. Siguro yung mga farmers sa mga lugar ninyo, pumunta kayo ng LGU, alamin niyo yung mga benefits sa mga farmers. Punta kayo sa DA department.
daming ayun na ngayon ng Department of Agriculture. Si Bongbong lang, ngayon lang, pero nakaraan wala. Ayun, nakaraan, wala. Sabi na, nakaraan pa yan. Siguro nagsimula lang sa mataas po na, hanggang sa tumalo niya. Pero unti-unti. Unti-unti. Pero ngayon, hanggang pati pera na nagbibigay. Noon siguro dati mula sa taas, ino-organize pa yung taas hanggang sa ngayon. Lahat na talagang dinidispose nila yung support para sa mga magsasaka. More farmer, alam ko, 2 beses silang kakagat ng Meron na rin. Yung, maganda yung programa ngayon ng Department of Agriculture. Kaya doon tayo dinadala siguro ng Diyos. Marami, ang dami kaya ang dami kong natutunan patungkol sa mga bagay. So, may mga nagseminar din patungkol sa paggawa ng farm business plan. Turuan kami kung paano gawa, tapos yung mga proposals para submit mo lang sa gobyerno. Pag natutunan ka, pwede kang bigyan nila ng suporta o ng tulong. Okay. So, nagkaroon din kami ng parang siguro feasibility studies patungkol sa nag-research kami patungkol sa bagay na yun. Kamuting kahoy, nag-research kami. Pwede kang kumari ng 6 months, 8 months to 6 months, pwede mo nang anihin yung kamuting kahoy. Kaya, nagkaroon kami ng feasibility studies. 5 hektarya ng kamuting kahoy sa loob ng dalawang anihan. Pwede kang kumita ng 1 million. 5 hektarya yun, ha? Feasibility studies lang namin. Kasi 1 hektarya ay pwedeng makaati siya ng 10 tons to 20 tons. Depende mo kung maganda yung pagkakatabi mo. 20 tons to 20 tons. 10 to 20 tons ang pwedeng anihin ng 1 hektarya pa lang yun. Eh kung 5 hektarya ang tataniman mo. Kaya ay pera sa lupa. Yung mga lupa nyo doon, samantalayin natin, tagawan natin ng kung kamuting kahoy, tapos maghanap tayo ng susuplayan. Pera pagdating ng panahon. Pera. Kaya, yung pinag-aralan nga namin, less gastos na yun. Kuha ka ng tao sa pagkakaroon, ng tao sa pagkabulong. Hindi na nga. Sabi mo lang yan, sabi nga nung tapos sa anihan, kuha ka ng tao sa anihan, yun lang. Tapos may isang pagbibintin lang pagka, 2 anihan, kikita ka ng 1 million. Kapag isip-isip ako ito dito sa 1 hektarya doon, baka kahit pa paano. Kaso, tinaniman ng kalabasan yan, hindi namin magalang. Susunod siguro. Kaya, kung tinutulungan na ng gobyerno ang mga farmers, kung tawag nito, kung magsisipag lang ang tao, talaga may pera sa lupa. May pera sa lupa. Ang daming lupa doon na nakatuwa ko. Nagtuloy pa rin tayo. At yun nga, isa sa mga nag-seminar sa amin ay nasa Department of parang lending siya, pero hawak pa rin ng DA na nagpapautang sila sa mga farmers. Yung nga, walang interest. Yun lang, yung processing fee na 3.5. Babalik mo siya within 3 years, hindi sila kukuha ng interest. Balik mo lang yung dagat. Siya yung tapos na siya magsalita. Pero biglang singit niya, sabi niya, huwag kayo mabibigla, ha? Sabi niya, mag-aral-aral kayo. Alam niyo ba na si Jesus Christ ay nasa lupa na? Bigla niya nag-isip kami, ano kaya ito? Sabi niya, talagang sinabi niya kung saan pa talaga. Sabi niya, nasa China. Sabi ko, hindi ako nakapagpigil. Kasi, yan nga daw, ganito, ganyan. Hindi ako nakapagpigil. Tapos lang kailan, tinabihan ko siya.
naghihintay kasi ng susundurin para si Pauli. Tinabihan ko siya. Sabi, nakita niyo na ba? Hindi pa raw. Sabi, nalaman na nandyan na. Since 1991. Sabi niya, yung pinaka-leader daw nila, siya yung pinagsabihan at binigyan ng isang maliit na libro para basahin niya at aralin niya. Yun daw, may isang leader sila na nakakita doon sa hindi na nga Jesus Christ daw ang pangalan. Wala lang pangalan. Pangalan is Almighty God na bigla. Almighty God. So, yung Almighty God daw na yun, binigay doon sa leader nila yung aklat na yun. Ang dami naming napag-usapan. So, ganoon din siya. Naghihintay din sila ng paghahari noong tao na yun dito sa lupa. Yung Almighty na yun na siyang magiging leader, magiging hari. Sabi niya, malapit ng araw ang end of the world. Sabi niya. Hinihintay din nila yun. Sabi ko, pareho tayo dyan. Pero ang manifestation sa amin ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay mahahayag siya dyan sa alapaap na may kalawalhatian at may kapangyarihan. Sabi naman sa Matthew 24, sinabi mo sa kanya. At yun ay makikita ng lahat. Paano sa inyo? Yun pala, yung pagdating na pala ng tagapagligtas nyo kako, pinanganak na pala. Hindi mangyayari yung nakasulat na sa alapaap siya makakayag at makikita ng lahat. At sabi ko, paano yung nakasulat sa Matthew 24, hindi ko na inalisan ko. Pag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Sabi ko rin sa kanya yun. Kaya, may mga tema, may mga may mga sinasabi siyang hindi ko rin naman matanggap dahil iba doon sa paniniwala natin. Sabi ko, ang paniniwala namin, darating ang Kristo pagkatapos ng kapighatian. Which is yung nakasulat sa Matthew 24:29 din, na pagkatapos ng kapighatian ng ating Panginoon ay darating sa kanyang dakilang kaluwalhatian at kapangyarihan. Sabi ko, mahayag siya after ng tribulation. Sabi ko, pero sa inyo, nahayag na siya bago pa mangyari ang tribulation. So, paano natin maaangaw mo yan sa Biblia? At marami. Sabi niya, kasi isasabi ng hawakan nila, yung sabi ni Kristo, na siya ay muling babalik. Yung muling pagbabalik sa kanya ay ipapanganak pala ulit. Sabi ko, saan natin pagbabasihan sa Biblia, ipapanganak siya ulit. Okay? Yung kapanganakan ni Jesus Christ para magkatawang tao na siya ay nasa lupa, nasabi yan sa Isaias, kako. Pero wala sa Biblia na nagpapahayag o ng propesya, ay ipapanganak siya ulit. Darating siya sa lapaap, makikita ng tao. Yun ang nakasulat, pero ipapanganak na ulit. Wala, kako. Sabi nila, nakasulat daw yun sa maliit na libro. Yun yung lagi niyang sinasabi. Mayroon daw silang maliit na libro na binabasa na yun yung sinasabi sa Daniel na tatakan. Sinasabi sa Daniel na tatakan. Hindi, wala daw nakabasa noon, walang nakalam. Ang nagdala noon, yun daw Almighty na binigay doon sa libro nila. Ayun na sabi. Kaya sabi ko, gusto kong mabasa yan kung sakali. Tingnan natin kung anong katotohanan ng ganyan patungkol sa inaaral mo. Kasi sabi ko, nakasalalay ang kaligtasan patungkol sa bagay niya. Kasi, ang sabi ko kasi, napunta rin kami sa church. Sabi ko, ang church nagpatuloy yan nung ipinahayag ang ebanghelyo. Sinabi ni Jesus Christ, itatayo niya ang kanyang iglesia mula kay Apostol Pedro. So mula nung kako, natayo na ang church. Wala nang itatayo ulit. Kasi sabi niya, nagtayo ulit ng church ang Almighty doon sa kanila at sila ang itinapatan. Sabi ko, nagpatuloy na yan at ang
kailangan lang natin sa palatayanan yung Ebanghelyo. Sabi ko nga sa kanya, kung mangaral kayo ng Ebanghelyo na ipasa ay tinuro ng mga apostol, ako, matakwil. Paano yan? Iba lang itinuturo ninyo sa turo nila Apostol Pedro at Apostol Pablo. Ingatan natin ako sa kanya. Pero, binawian niya ako. Alam mo ba, si Apostol Pablo, sabi niya, ay, sa Pedro daw. Sabi niya, hindi ko natanggap. Sabi niya, ako sa Apostol Pablo, sa impyerno niya. Ha? Siya yung apostol ng mga hintil. O, kayo, hintil din. Kami hintil. Siya ang apostol natin. Sabi ng Biblia. Sabi ko sa kanya, at liko ba ang Diyos para limutin yung kanyang pagpapagal sa Ebanghelyo na siya ay nangaral, binigay ang buhay, binigay ang sarili para sa lahat. Liko ba ang Diyos? Wala siyang masabi. Basta may libro daw siya. Sabi ko na lang, sige, kung pangahawakan niya, sinabi ko na rin yung alam ko patungkol sa banal na kasulatan. Tignan na lang natin bandang huli kung sino ang mahayag na Diyos. Kasi naghihintay din sila ng reigning of the Almighty. Sige, kung hinihintay namin, bababa ang ating Panginoong Kristo dyan sa alapaap na may dakilang pangyarihan at kaluwalhatian. Sabi ko sa kanya, tignan na lang natin sa mga araw na yun kung sino mahayag. Basta ka lang mga ganyan. Hindi. Kaya ba? Sa inyo na kita. Nung nag-training kami dun sa Binesis. Siningit na eh. Gusto kong marinig kung saan galing yung aral nila. Ay doon daw para sa maliit na libro. Maliit na ako. Ingatan natin. So, the gift of faith na nasa sa atin ay pangingatan ninyo. Na? Huwag ninyong ang inyong paniniwala ay huwag ninyong pagkanulo. Huwag ninyong itakwil. Amen? Ang paniniwala na nasa sa atin. Ano mang aral ito, ano mang paniniwala, ang ating pananampalataya ay nasa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya tayo tatayo hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Purihin natin.